buhay nating lahat. So salamat sa Lord, no? Kasi may mga prayers tayo, may mga bagay na nag-yes ang Lord sa buhay naman natin. Na kung saan, di ba? Nakita naman natin na pabuti ang bawat isa. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin, okay? Ang ating teksto ay mababasa sa 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Ang sabi dyan, pakibasa. Ito ang kapanatagan natin sa paglapit sa Kanya. Pakikinggan niya tayo sa anumang hihilingin natin ayon sa Kanyang kalooban. At kung alam natin kung nakikinggan tayo ng Diyos, makakatiyak tayo matatanggap natin ang anumang hilingin natin. Amen. Salamat sa ating Panginoon. So, pinakita dyan na yung prayer, yung paglapit natin, pakikinggan yung ating kahilingan ayon sa kanyang kalooban. At ang sabi, at kung alam natin pinakikinggan tayo ng Diyos, nakakatiyak tayo matatanggap natin anumang hilingin natin. So magbabak ka lang sa 14, ang sabi, ayon pa rin sa kalooban. So naririnig ng Panginoon, pinakikinggan, okay? At kung tayo man, ano sabi, matatanggap natin yung anumang hilingin natin, pero sabi sa verse 14, nag-remind ka agad. Diba? Kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. So para mas malinaw, hindi tayo nagpe-pray na yung kalooban natin ang mangyayari, yung kalooban natin ang masusunod. At the end of the day, pag nag-pray tayo, anong sabi? God, let your will be done. Hindi yung will natin. So, ibig sabihin, hindi tayo sinasabi ni Lord, huwag na kayo lumapit kasi kalooban ko pa rin. Hindi. Pinapalapit tayo kasi yun ang gusto ng Lord eh. And then pinakikinggan niya tayo yung ating mga dalangin, yung ating mga, yung ating mga panalangin sa umaga man yan, o anong oras pinakikinggan ng Lord. At ang sabi, matatanggap natin ano man yung hilingin. Yun naman palang sabi, matatanggap natin yung kasagutan. Kung ito ba'y oo, hindi, maghintay, o hindi kahit kailan. Basta sasagot ang Lord. Pero ang magsisilb nun, let your will be done. Okay? Ngayon, ang pag-uusapan natin, may title na, pakibasa po. Reasons God has not answered your prayer. Okay, sa Tagalog, no? Ano po pagkakaintindi natin sa Tagalog? Oh, hindi pa sinasagot ng bakit hindi sinasagot yung mga God has not answered your prayers. Sino narito na ibilang na ang kanyang panalangin? No, nabilang niya. Simula nung natuto siyang mag-pray, nabilang niya kung hanggang ngayon na siya ay nagpe-pray. Ang nakakatakot, natuto kang manalangin mula ngayon na nasabi mo lang, 3. No? Sabihin, sa tanang buhay mo, 3 ka pa lang. 3 beses pa lang nagpe-pray. Okay? So, ano yung mga rason? Bakit kaya hindi sumasagot pa o hindi pa sinasagot ng Diyos? Okay? Yung ating mga panalangin. Dahil ba mas cute yung katabi natin at tayo ay hindi napukyutan si Lord? Okay? O mas maganda yung iyak niya? No? Synchronize yung pagtulo ng kanyang luha? Yung isa mo naman, simultaneous? Pagtulo ng luha? So bakit hindi pa? O bakit wala pa kasagutan yung ating Panginoon? Ang sabi dyan, sometimes God has not yan Sir Jelay, sorry. Not refused. He simply has not agreed yet because, His love for you prevents Him from giving you something that could hurt you. Sometimes, madalas, hindi naman nire-refuse ng Lord. Simple lang. Hindi niya inuuhan. Kasi sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, inilalayo ka niya
sa mga bagay na pwedeng makapanakit sa iyo. Isipin mo kung naging boyfriend mo yon, yung pinipilit mo ngayon, baka pumupunta ka sa akin, lubo na yung mga pisngi mo. Kasi, binayaan ni Lord eh. Nag-agree siya eh. Puging-pugi ka eh. Gandang-ganda ka, para kami makakalmot dito pag nag-aaway kayo kasi mabait ka, born again ka, anak pa asawa mo, di kumikilala kay Lord. Para ka ritong may ano. Ba? Kaya nakita kami ng pinsan ko, nagulat ako sa kwento niya, yung pinsan naming babae. Ginugulpi ng asawa. Samantalang dati talagang ganun talaga pag walang Panginoon sa buhay. Diba? Maputi yung pinsan ko Miss Kabanatuan yun. Diba? Tapos, nakita ko, yung mga paalang pinakita sa grabuti. May puti pa. Diba? So, magpasalamat tayo sa Lord. God, bakit hindi mo ko binigyan ng ganito? Kasi mahal kita. Diba? Tanda natin, minsan, ang Lord, may mga bagay na hindi niya ina-agreehan. Hindi dahil nire-refuse niya. Kasi simple lang. Mahal kita at yung bagay na hinihiling mo, pwedeng makapanakit sa'yo. Lord, ba't hindi mo ko binibigyan ng ganitong bagay? Bakit ayaw mo sa akin to? Kasi masasaktan ka dyan. Diba? At the end of the day, masasaktan ka. Kaya dahil sa pagmamahal ko, ngayon pa lang, inilalayo na kita doon. Ang sabi dyan, madalas daw, we often question why heaven feels quiet. Ito yung, langit, parang tahimik pagdating sa akin. Pero sa iba, pambihira, parang ibinubo ka na lahat, ibinubuhos. Pero tinanong na ba natin yung mga sarili natin? Does my life reflect the prayers I'm praying? Lord, parang ganito yan dati. Lord, gusto ko pumayat. O sige, magja-jogging ka ha. Alas 10 na tulog ka pa. Does my life reflect the praise I'm praying, Lord, para maging, di ba pwede ko mag-pray ako, Lord, gusto ko po healthy ako. Pero pag kumain ako, grabe. Yung 3 kanin, simula pa lang. Diba? Does my life reflect the prayers I'm praying? Tama ba? Nagre-reflect ba? Lord, gamitin mo ako. Pero isang buwan ka lang makita sa church. Pa? Oh. Kaya tahimik yung langit sa tingin mo. Pero ang totoo, tanongin natin yung mga sarili natin. Nagre-reflect ba? Parang ganito, Lord, gusto kong gusto mo kong magamit. Diba? Morning pa lang, kahit wala pa dito yung ibang kapatiran, nandito ka na. Inaayos mo na yung sarili mo. Kasi magre-reflect yan Naiintindihan? Sa mga estudyante, Lord, gusto kong pong makagraduate. Summa cum laude. Pero mas madalas ka mag-scroll kaysa mag-aral ng mga, di ba? Does my life reflect the prayers I'm praying? Nagre-reflect ba? Nakikita? Paano kayo papasa ni Lord? Nagbubukas ka lang ng notes pag kinabukasan, exam na. Tapos ang gusto mo, ang tawag sa grades? Ngayon, ano tawag doon? Oh, gusto mo mataas yun? Nambira. Diba? So, does my life reflect the prayers I praying? Sumunod. You might be requesting blessing. Maaaring humihiling tayo. Pero yung habit natin, still mishandle what's already in your hand. Hindi mo pa rin kayang hawakan. Hindi mo pa rin kayang, alam mo yon, binigay na to sa iyo ng Lord. Mahirap yung request ng request tas hindi naman natin napapangalagaan. Nami-mishandle natin. Nasasayang. Diba? Another healing na naman ng another na hindi marunong mag-handle ng binigay na ng Lord sa kanya. Diba? Kaya yung mga nangihiling dyan na, Lord, bigyan nyo naman ako ng isang relationship, romantic relationship. Ang tanong, kaya mo na ba i-handle? Kasi kung nami-mishandle yan, wag muna natin pilitin. Huwag tayo muna mag-request. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Request na, tingnan mo muna. Request ng request yan. Pero yung mga naunang binigay ng Lord,
Oh, hindi lang sa romantic relationship, sa mga bagay, diba, sa mga position na binigay ng Lord, pinagkatiwala sa atin. Pag na-mishandle mo yan, tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, nag-request po ako ng ganito, pagpalain niyo po ako sa ganito. Di ba pinagpala kita doon? Ano nangyari doon sa pinahawak ko sa iyo? Kaya kayo, nagtataka ka, Lord, parang hindi ka sumasagot. Parang hindi niyo po sinano yung prayer ko. Baka kasi nung mga nakaraang buhay natin, na-mishandle natin yung binigay ng Panginoon. So, na-mishandle ba? Hindi nakasagot. Na-mishandle po ba? Parang medyo kongo ako dito. Ano nga, ano? Ayan. So, yan. Grabe ka, kailangan ka pang putongan, ha? Eh? Meron na naman po tayo mga katotohanan. Ang sabi dito, you are asking something that distances you from Him rather than bringing you nearer. Yung hinihiling natin kasi minsan, pwedeng makapagpalayo sa Kanya imbis na makapagpalapit. Imbis closer to Him, di ba? Nakakapagpalayo, distancing. Naiintindihan? Ulitin ko, sino yung rito yung leader na anong pangalan nun? Yun na pinanood lang ni Sister Cez sa akin sa TikTok eh. Sikat na song leader. Malayang Pilipino ba yun, babae? Hindi niya alam. Ha? Hindi niya alam na yung pala makakapagpalayo sa kanya. Dahil first time niya, diba, alam mo yun, sa totoo lang, naloko siya ni Satan. Diba, na-trap siya. Pero praise God, muli siyang nakabalik. Kaya tayo, pag may hiniling tayo, Lord, bakit kaya wala? Yung hiniling mo kasi makakapagpalayo yan. Hindi yan makakapaglapit sa atin. Diba? Huwag lang tayo hiling ng hiling. Make it sure din na yung hiniling natin, mas lalo tayo malalapit kay Lord. Diba? Kung hindi binibigay, isipin mo, hindi binibigay ni Lord, siguro makakapagpalayo to sa akin, papunta sa Kanya. Imbis na itong binigay na to is maging tool, diba? Maging instrument na lalo akong maging Kaya nga mga kabataan, i-remind ko na naman kayo ng maraming beses, okay? Na kung ang partner ninyo na nagugustuhan ninyo, nakakrush-crushan ninyo, alam nyong ilalayo kayo kay Lord, ikaw na sumampar sa sarili mo para magasing ka sa katotohanan na dapat yung pinipili natin is nakakatulong o isa siya sa nagiging way para mas lalo ka maging malapit sa Panginoon. Dahil kung hindi ka magiging malapit sa Panginoon, saan ka magiging malapit? Sige nga. Yun lang yung isipin natin. Lord, pray ako ng pray. Pati sipong ko tumutulo na, kakapray sa Kanya. Pero bakit ayaw di siya nagiging kami malapit? Or ayaw mo talaga? Kasi ilalayo ka niya sa akin. Alala ko yung pastora sa Bible School. Nag-pray siya, Lord, bakit hindi po ako pwede mag-asawa? Sabi sa kanya na, Lord, simple lang. Malalayo ka sa akin. Simula nun, di na siya nag-pray. Oh, kasi yun ang sabi sa kanya ng Lord malalayo ka sa akin. So, hindi ko din-discourage. Diba? Meron talagang mga calling na gano'n na, hindi para sa iyo. Kasi malalayo ka. Pag binigyan naman tayo ng Lord, Lord, bakit hindi mo binibigay yung mga ganitong bagay sa akin? Kasi pag binigay ko, malalayo sa iyo. Malalayo ka sa akin. Diba? Ilalayo ka niya. At ang gusto ng Panginoon, lagi tayong malapit sa Kanya. Sino rito nakipagrelasyon sa Lord, gusto niya malayo siya? Lord, kaya kita tinanggap bilang Diyos tagapagligtas kasi gusto ko magkaroon tayo ng relasyon pero malayo tayo sa isa't isa. Okay? So, check natin. Baka yung mga prayer natin, Lord, hindi ko sinasabing kalimutan mo na, pero i-check mo, Lord, siguro nga po, mailalayo ako ng panalangin ko na ito kaya hindi nyo po pinahintulutan. And praise God. Diba? Your intentions focus more on showing off than on honoring Him. May mga prayer tayo na ang intention lang, may pakita yung ating mga sarili, may masabi tayo.
Diba? Hindi pa kaya katoy na para wala naman silang masabi. Nagpe-pray tayo, ang intention natin, nakapokus sa sarili. Showing off. May maipakita tayo. Diba? Sa ibang salita yan, no? Sabihin, bragadusyo. Ibig sabihin, may maipagmayabang lang. Diba? Hindi na to glorify Him. Ha? Ayaw kasi, kaya ako nagganito kasi ako na minamalit-malit nila ako eh. Pag nasa Panginoon ka, wala na yung ganong thinking. Diba? Minsan, ginalalagay pa rin ni Satan, pero nire-rebuke. Pero minsan, check natin kung bakit siguro hindi sinasagot ni Lord yung mga prayer natin. Kasi yung intention natin, nakapokus sa sarili natin, para may masabi tayo, may maipagmayabang tayo, maipakita natin, na hindi tayo, basta-basta, diba? Kaya pag binibless ka ni Lord, ibig sabihin, tama yung heart mo. Bakit sinagot ng Lord? Kasi tama yung heart. Tama yung intention, hindi nakapokus, kundi Lord, gawin mo akong channel of blessing. Hindi showing off. Wala na dapat sa mga Christian. Tira mo yung katabi mo. Showing off pa ba yan? Pag nagpe-pray, para lang may maipakita. Diba? Ay, may ganito si brother, may ganito si sister. Lord, dalawain mo, isa lang kanya. Lord, lumang version yung kanya, bago sa akin. Showing off yan. Lord, kaya ganito, para pag nakita nila sa FB, mas ako. Honoring Him palagi. Glorify Him. Baka ang bilis ng dating. Diba? Kaya sa Lord naman, inaasar na ako, wala akong ganito. Lord, bakit siya? Kapokus ka. Kasi Lord, bakit yung pa binibigyan ng girlfriend? Wala, pagmamayabang mo lang yan. Diba sabi sa salitang kanto, gagawin mo lang yan trophy. Ikaw nga, Lord, gusto ko na po ng partner na makakasama sa paglilingkod sa inyo. Na magre-remind sa akin. Pwede. Ba't gusto mo magkabahay? Para ihampas ko sa mga mukha ng mga nang-aano sa akin? Hindi gano'n. Alabo yan. Pero sabi mo, Lord, gusto ko magkabahay para sa mga anak natin. Ganito, ganyan. Diba? Gusto ko po kasi, Lord, nangangarap ako minsan. Diba? Pag nag-Bible study po sa bahay namin, nakaupo lahat sila. Ay, yun sana. Hindi yung para naman pag pumunta rin di mga kamag-anak namin, di ko kung ano yung mga sinasabi. Kung nakikita sa Facebook, yun ang bahay. Wala yan. Tatagalan yan. Walang honoring Him eh. Honoring you palagi. Honoring us. He is getting the answer ready. Meron na sagot ng Lord. But He's also preparing you to handle it. Kaya lagi ko nire-remind yung mga kabataan na pray kayo ng pre-relasyon. Ang tanong, kaya nyo na bang panghawakan yan? Ha? Baka sa ice cream lang, magbugbugan na kayo. Diba? Nagpe-pray ka ng bahay, baka oras ng linis, di mo na malinisan. Sayang, bigay ni Lord. Mag-pray tayo ng church, sinagot ni Lord. Kailangan, prepare tayo sa pag-handle nito. Paano po ba yun? Nililinisan pala yung pastor, yung church? Inaayusan pala yan? Diba? He is getting the answer ready. Meron lang sagot ang Lord. Pero hindi lang yun. Piniprepare tayo ng Lord. Magulat ako magsabi, Pastor, 13 years old na ako, ready na ako mag-asawa. Kahit ako magugulat ako sa'yo eh. Ang isip mo, asawa eh. Ang isip mo pa lang pang Mobile Legends. Diba? Preparing you to handle it. Kasi pag hindi mo yan hinandle, mami-mishandle na naman yan. At sasabihin, di ba binigyan kita noon ng blessing? Na mishandle mo. Another blessing na naman na mami-mishandle. Diba? So masagot ang Lord, pero hinahanda rin tayo. Kaya pala matagal. Kasi hindi pala ang sagot ang matagal, ang preparation sa akin, ba? Matigas sa ulo ko. Kaya pala prepare si Lord. Hanggang sa makita na ng Lord na kaya niya ng pagkatiwalaan. Diba? Yun yung si Moses. Tinanong na ni Lord, ano ba yung hawak mo? O di yan ang gamitin mo. Ay, ibig sabihin, meron na eh.
Nami-mishandle mo lang yung staff rod, hindi mo alam paano gamitin. Kaya gusto ng Lord, lahat ay pinagkatiwala niya sa atin, nakakapagbigay ng glory sa Kanya. Even in relationship, di ba, possession, position, title, di ba, resources, lahat yan eh. Kaya nakakapagbigay ng glory kay Lord. Ang problema nga lang, hinahanda tayo. Di ba? Para maging matabang lupa tayo, para pag tinaniman kaagad, di ba? Hindi tayo yung rocky, di ba? Hindi tayo may mga weeds pa nakatabi, kundi yung tubo maganda. Naiintindihan kasi naihanda. Sabi ng gano'n no, mga kabataan, ang pag-ibig daw na maganda, anong sabi? Yung naihanda. Tandaan nyo yung pag-ibig na maganda, no, nag-aaling siyempre sa Lord, yung naihanda. Huwag kayong magmadali. Baka kasi pag nag-asawa na kayo, baka lumapit si Pastor, tama ka. Tama yung preaching mo 1 year ago. Wala na, dito na ho ako eh. Di ba? So, i-prepare tayo ng Lord. Tingnan mo yung katabi mo. So, nag-prepare ba yan? Baka nagmamadali na. Ito yung pinaka you are not prepared to bear the responsibility of what you are asking for. Hindi ka pa handa dalahin yung responsibilidad ng hinihiling mo. Kunin mo dati, sabihin ko ba naman kay Lord, 13 years old, first year high school, Lord, kasama ko siyang lalago sa iyo. Sus, buti na lang ibinigay ng Diyos. Napakahirap po pala. Kung binigay yan sa iyo ni Lord, na irresponsable pa, alam naman natin, dalawang bagay. Pag hindi natin kayang dalhin, dalawang pwedeng gawin. Diba? Iwan o ibigay sa iba. Paano ka pabibigyan tayo ni Lord niyan? Iniwan mo binigay mo na sa iba. Lord, gusto ko po ng ganito. Piniprepare ka pa kasi may responsibility yan, hindi pwedeng hiling lang. Pinagkatiwala ni Lord yan. Ayaw minsan isipin natin, ano ba yung hinihiling ng Lord? Lord, gusto ko po magkasasakyan. Binigyan ka na Lord. Lord, di mo sinabi, ginagasolinahan pala to. May maintenance pala. Diba? Lord, yung binigyan nyo akong bahay, nililinisan pala to, Lord. Akala ko to, pagkabigay, may 5 katulong na. 5 kasambahay. May responsibility. Ang tanong, kaya mo na ba dalhin? Kaya mo na bang bumuhat ng responsibilidad? Sabi ng ganong, kung ikaw ang lalaki, ang tatanong sa'yo ni Pastor, kaya mo na bang maging padre di pamilya? Kaya mo na bang maging ilaw ng tahanan? Kasi panay kahiling ng love life. Binigyan ka ng karir. Ayaw mo palang nauutosan. Gusto mo ikaw ang boss. Ay, negosyo dapat hiniling mo. Lord, career. May boss yan. Diba? So, pala ng corporate na pagtatrabaho May responsibilidad na dinadala. Naiintindihan po ba? Siguro hindi pa sinasagot ni Lord. Hindi pa siguro dahil nakita niya hindi pa natin kayang dali ng responsibility. At magpasalamat tayo doon. Okay? You pray regularly, but your action don't reflect it. Ipipray tayo, pero hindi nakikita sa mga gawa natin, hindi nagre-reflect. Lord, gusto kong gumanda ang boses ko. Ipipray tayo. Yung action, wala kang practice. Para gumanda ang boses mo. Malamig, kalaban yan, malamig, matamis. Pag ang laway, pag nagdikit-dikit na yung laway, may hirapan na kumanta. Sa matamis. Pag malamig naman, tumitigas to. Diba? Tapos, Lord, bakit hindi ako kumanta? Lord, hindi ako tumugtog.
You pray regularly, but your action don't reflect it. Gusto mo gumaling, mag-practice ka isang beses sa isang buwan, hindi tayo gagaling doon. Noong nakikita ko nagbabalot yung tinatawag namin yung commissary chef namin, nagbabalot siya ng somay. Sa tingin ko lang madali. Sabi niya sa akin, sige Dol, magbalot ka. Yung balot ko parang balot ng ewan. Sabi niya, ano yan? Sabi niya, kasi kala ko madali lang. Yan, akala mo. Diba? 5 years bago ko to na perfect na gusto. Walang tingin. Diba? Alam ang sukat. Kahit yung amo namin, yung pinaka-may-ari, nagugulat eh. Walang tingin, alam ang sukat, binabagsak lang ng ganon. Sa timbangan, saktong-sakto. Kung may sumobra, laging isa lang. Pag nagkulang, isa lang din. Eh tayo, nagpe-pray tayo, Lord, gusto natin ng ganito. Diba? Hindi pwedeng, Lord, lagyan mo ng 6 packs. Itong tiyan ko. Pero yung action, pag kumain, walang tigil. Mga unhealthy foods, Lord, alisin mo to, Lord, yung mga mga acid-free plaques. Healthy, kape, processed food. Pero action don't reflect it. Ganon kasimple. Lord, bigyan mo kami ng healthy body. Pero huwag nyo lang pakialaman yung aming mga foods. Diba, yung mga kinakain, kami na bahala dyan, healthy body lang. So lahat tayo dyan ay, diba, subject. But your action don't reflect it. Kikilos ang Lord, tutulungan natin ang sarili din natin. Lord, gusto ko po gumaling ang ubo ko. Sino pong may ice cream dyan? Your action don't reflect it. Kaya makikita natin, minsan may mga pinagpipray tayo regular, kahit maggulong-gulong tayo. But Lord, ayaw. Because your action don't reflect it. Ayaw mo pala ng ganun eh. Lord, ayaw ko pumaabunan ako, lalagnatin. Sabi ng mga magdala kang payong, hindi, para lang yung salong, binahina lang eh. Pag uwi ng bayo, flu ka dyan? Bayo GC? Di ba? Nangilit tayo sa Lord, naingatan tayo. Di ba? Pero tayo mismo, pinababayaan natin. Yung action natin hindi nagre-reflect kung sa ano yung pinagpipray natin. Lord, gusto ko po ng healthy relationship sa aming dalawa. Pag magalit ka, kulang na lang, isalya mo sa pader, hawakan mo sa leeg. Nagre-reflect sa action. Lord, gusto ko po magamit ng Lord, gusto ko po Lord, gamitin niyo po ako. Simpleng pag-pray sa umaga, simpleng pag-pray sa gabi, hindi magawa, taas na nga, Lord, your action don't reflect it. Nakikita sa gawa kung gusto ba talaga natin. Lord, saka na ako magja-jogging pagpayat na ako. Mag-jogging ka na ngayon habang nagpe-pray ka. Natulungan ka ng Lord. Tama? Saka na ako magkakain ng mga healthy foods. Pag hindi ko na nararamdaman, nananakit-nakit na yung katawan ko. Ngayon pa lang, kumain na ng healthy foods. Diba? Ay, saka ako nalilinisan ng gusto tong bahay namin pag malaki na, pag maganda na, ngayon pa lang pakita mo na sa Lord, gusto mo talaga ng magandang bahay. Kaya nga ako nare-rebuke dun sa e-bike na yan. Gusto ko sasakyan. Kahit saan ka magpunta, si e-bike hanggang SM lang yan. Pero minsan nakakatamad magpunas-punas, ayusin yung mga ganito, nagre-reflect. Diba? Yan ang totoo eh. Mahilig lang tayong humiling. Pero yung action na gusto natin talaga yon, ayaw natin. At tingnan mo yung katabi mo, pabida lang tayo minsan. Pabida ba yung katabi mo? Parang mo ulit Hinaan mo lang ng konti kapatid, baka pa-hospital yan.
Sound check. Yan. Yeah. Okay na yan, okay na yan. Wala tayong pampagamot pa dyan. He's not ignoring you. He is helping you grow. Hindi tayo ni-ignore ng Lord. Ay, wala akong pakialam dyan, pasaway yan. Ang gusto kasi minsan talaga ng Lord, ang una niyang makita sa atin, lumalago tayo. Alam niyo, pag matured ka na mag-isip, kapatid, mga kabataan, pag matured ka na, ito, talagang naniniwala talaga ako doon. Bibigyan ka ng tamang tao ng Lord. Pag matured ka na mag-isip. Gusto mo ba, bigyan ka ng ni Lord ng karelasyon, dumidede pa? Ka naman, bira ka, may date tayo sa Shikis, oh. Eh, gusto ko tsupon. Isipin mo na lang, nakakatawa siya, pero isipin mo, ganon minsan ang nangyayari sa realidad. Hindi siya may hawak na tsupon, pero sobrang immature niya mag-isip. He's not ignoring you. Gusto lang ng Lord, mag-grow muna tayo. Gusto mo, perfect yung makaano mo, tapos ikaw hindi. Eh, paano kung pray din ng Lord? Gusto ko naman, huwag naman yung may dalang tsupon. Diba? Mga kabataan, hindi kayo ni-ignore ng Lord. Lord, pambira, 4 na taon ko na itong gusto. Bakit hindi pa rin ako nagugustuhan? Kasi gusto ko munang lumago ka. Gusto ko munang mag-grow ka. Gusto ko munang mag-mature ka. Ni hindi ka nga makastraight ng basa ng Bible reading. Di ba? Magsasama ka rin ng isang hindi rin gusto ng Bible reading. Dalawa na kayong ayon sa Bible reading. Ha? Hindi kita ini-ignore. Yung sinasabi ng Lord. Pero gusto ko, tinutulungan muna kita na mag-grow, na lumago, na mag-mature. Kasi para hindi masayang kung ano man yung bibigay ng Lord. Ba? May mga hinihiling tayo sa Lord, may mga prayer tayo. Talaga. Ano ba tayo na doon? Mature na ba tayo sa ganung bagay? Yung mag-handle? Paano kung may pressure? Oh. Minsan kalimitan sa Christian, pag may pressure, ang sisi saan? Sa mga katabi. Na pressure sa buhay, sa katabi sinisi. Na pressure sa ganito, kaganito sinisi. Ngayon, hinihiling natin ulit sa Lord. Lord, bakit hindi nyo na ibinibigay? Kasi gusto ko nang matuto ka. Gusto ko lumago ka. Gusto ko mag-mature ka. Hindi pwedeng sagot lang ng sagot si Lord sa mga prayer natin. Tapos hindi tayo nagmamature. Tignan, yan itsura ng katabi mong gusto lang ng sagot ni Lord pero ayaw mag-mature. Yan ang itsura. Tingnan mo. Oh. Matured na? Ha? Hindi yung kulit lang ng kulit kay Lord. Lord, parang di nyo na ako pinapansin. Lord. Kaya gusto ng Lord mag-mature. Kaya pag pinag-iintay, wala pang kasagutan, sige lang. Magpalago, magpalalim, sabi ng gano'n, habang hindi pa tayo pinagtatagpo ng Panginoon, magpalalim muna tayo sa isa't isa. Yan dapat. Ganon. Para pag pinagtagpo tayo ng Panginoon, hindi tayo pares may dalang tsupon. Ano ibig sabihin? Mga bata pa ang kaisipan. Bata pa ang puso. Unting usapin. Hindi na papag-usapan. Break muna tayo. Palok muna tayo. Muna tayo mag-chat-chat ha. Pablock muna kita. Friend kita. Wala yan. Pambata yan. Tapos maapektuhan yung gawain ng Panginoon. O ano? Anong masasabi nyo ngayon pag gano'n ang ginawa ninyong dalawa? Mature? Nakakatulong ba? Diba? Lord, bakit hindi mo binibigay? Ang tagal-tagal ko nang pipipray ng bagay na ito. Nakita na kita. Sa iPhone 1 pa lang, hindi ka na maabala. Maglalabas na ng 17, baka hindi ka na mahagilap dito sa church. Or gusto ko po ng ganito. Binigyan kita noon ng karir.
Ang bira, imbis na sa akin ka bumabalik para magpasalamat, para imbis na sa akin ka lagi, pambira, lalo kang lalayo. Kasi mas mahal mo yun kaysa sa akin. Binigyan kita ng negosyo. Anong yari? Diba? Akala mo, ikaw ang CEO. Nakalimutan mo, akin yun. Pinagkatiwala ko lang yun sa'yo. Hindi kita ini-ignore. Gusto ko matuto ka ng lumago. Marunong ka na sa mga bagay. Matured ka na. Kasi yung hinihiling mo na naman sa akin. Diba? Ano ba nangyayari? Pag nami-mishandle natin yan, akala natin baliwala lang. Pero hindi mo alam, may mga taong nakatingin dyan. Kung tingnan mo, binili siya ni Lord, wala. Wala yan. Ito, hiling na naman, bili na naman ng ganito, papang ganito daw niya. Wala yan, hindi na naman, binigyan nga ni Lord yan, sayang lang. Kung sa akin na lang binigay ni Lord yun. Nagkasala patuloy yun, nainggit. Kaya, yan ang mga katotohanan kung bakit hindi pa sinasagot ng Lord yung ating mga panalangin. Hindi tayo ni-ignore ng Lord. Tinuturuan niya pa tayo. Handa ka bang matuto? Handa ba tayo matuto? Amen! Sus, hindi ba pwedeng ibigay na lang ni Lord tapos doon ay pagkatuto? Oh, wow. Talagang, active. Talagang gusto pa natin pangunahan ng Lord. Pero, salamat sa Panginoon at hindi pa niya sinasagot dahil marami pang kinukonsider ang Lord. Kasi pag sinagot naman ng Panginoon yan, ay grabe. Walang pagsidla ng kaligayahan. Ang saya-saya mo. Diba? Pansinin nyo, diba yung mga, mga relationship, pag tinigon ni Lord, grabe, ang hahaba ng mga buwan, araw, nagsanib versa sila. Salamat, Lord. Diba? Ang saya-saya. Hindi yung mababasa mo, nagrarant. Lord, kung ito lang palang alam kong ibibigay mo sa akin, sana itinapo mo na lang to sa ibang planeta. Para hindi kami nagtakpo dito sa Earth. Sa sobrang sakit. Kaya mga kabataan, Lord, kung alam ko lang itong binigay mo makakapaglayo sa akin, dapat hindi mo na ibinigay. Nakabalang araw. Nabasa ako doon. Yung regalo kong motor. Diba? Sa kapatid ko siya ang tumapos. Nabasa ko. Kasi may mga nahuhuma ko minsan sa mga kwento eh. Diba? Nabasa ko kasi hiling naman ng kapatid ngayon. Bilang kuya, binigay. Ba, naalala ko po si Kuya Andre, yung MP3 na hinihiram niya lang. Dahil makulit ako, Andre, pahiram. Unang labas, talagang makakalimutan yung 2007. Dahil hiniram niya lang, doon sa tinuturuan niya na mag-gitara, pinahiram siya dahil siyempre teacher. Tapos si Kuya Andre, hindi naman gano'ng mahilig. Siyempre ako, nasa pa ng kabataan, kay maturan. Hala, sige gamit, yung ganyang pakalito. Nawala, nanakaw. So, si Kuya Andre, dinala ko, ipabalibag ako. Wala akong pera, 3,000 siya na kukuha nun. Diba, sabi niya sa akin, kung alam ko lang na mawawala mo yan, di na natin kasi nakakahiya. Diba? Yung isang kwento nung ama, ang sabi nung anak niya pa, di ba, alam niyo naman sa Amerika, 18 years old, binibigyan na ng malaya na. Pero sabi niya pa, bago ako umalis sa bahay, bigyan mo muna ako ng sasakyan. Kasi yung binigay mo sa akin motor, hindi na yan pwede sa barkada eh. Di ba, marami na akong tropa ngayon, marami na akong kaibigan. Nagdadalawang isip yung papa niya kasi minsan, umuwi yung anak niya, gamit yung motor, lasing. Nakakainom. Eh sabi niya, hindi pwede na kasi kilala na kita eh. Di ba? Pag umuwi ka, galing sa kaibigan mo, may party, alam niyo naman sa ibang bansa, hindi birthday party, inuman talaga. Nakita kita lasing ka at hindi ikaw nag-uwi ng motor, kundi yung kaibigan mo pa kasi hindi mo na kaya mag-drive at pinagpapasalamat ko sa Diyos. Sabi niya, hindi pa, magiging mas responsable na ako ngayon. Yung nanay niya nag-remind. Sabi ng gano'n, huwag mo bigyan yung anak mo na alam mong pwede na ikapahamak balang araw.
Sabi naman nung tayo, kasi mahal ko siya, isang anak, yun nga eh, isa lang anak natin yan. Diba? Pag maging responsable na siya, pag natuto na siya dun sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan, madali na lang yung bigyan. Diba? Kung dito pa lang sa motor eh, muntik na, pwede, gusto niya i-drive, kahit lasing siya, pwede siya ipahamak, diyan pa sa sasakyan, sa 4 wheels. Eto na naman yung anak, pa, dati, ano ba? Sabi niya kasi siyempre, ibang kaibigan niya, kaidaran niya, nabigyan na ng sasakyan. Oh, hindi man brand new, pero meron binigay mga magulang, birthday gift. Sabi ng tatay niya, sige, sa ngayong 18, wala pa. Pero pag nang 19 years old ka, bibigyan kita. So, syempre, sabi mo yan ha, naghintay. Pero ganun pa rin yung gawain ng anak. Na kapag nakamotor, minsan umuwi lasing. Nakakauwi naman, pero minsan yung motor may bakas na. Or minsan naman, natikitan siya kasi sobrang bilis na magpatakbo. Halos nagdadalawang isip din yung tatay. Kaya lang, syempre, sa kakakulit ng anak, sa pagmamahal niya, binilan niya. At hindi second hand. Brand new. Dumating yung araw. Eh, syempre, 18 years old, nagkaroon na rin ng girlfriend. Sila, alis. Okay lang ang sabi. So, sabi ng tatay, basta ipangako mo lang sa akin. Huwag kang uuwi. Kapag lasing ka, doon ka na lang matulog sa kaibigan mo. Pinapayagan ka na matulog ka na dyan sa girlfriend mo. Huwag ka lang uuwi na nakainom ka. Magdadrive. Kasi dalawa lang yan. Pwedeng matigitan ka na naman o madisgrasya. So, sa hindi inaasahan, na-invite, birthday party, umuwi, lasing, namatay. Silang dalawa ng girlfriend niya. Ang masakit, pati yung lalaki, yung boyfriend, sinisisi ng magulang ng mga babae. Pero yung pinakamasakit, ang sabi ng asawa, kung nakinig ka lang sa akin, sana may anak pa tayo ngayon. Ang sabi niya, hindi ikaw ang Diyos na alam mo lahat kung pwede nang ibigay. Sabi, kaya lang magulang ko, yun nga eh. Diba? So, ibig sabihin, walang nakakaalam ng pinakamabuti sa atin, kundi ang Diyos. Sabi niya, kung Diyos lang tayo, alam na natin kung kailan sana ibibigay at hindi eh. Kaya, wag na natin minsan, diba? Questionin ng Lord, bakit hindi? At bakit naman nag-oo? Walang duda yun. So, kaya pala hindi mo na binibigay ng Lord kasi gusto niya mag-mature muna tayo. Gusto mo niya muna mag-grow tayo. Okay? Na may katabi mo, matured na ba? Nag-grow ba? Gusto mag-grow? Ha? Sabi dito, no? The answerable prayer. No, bakit may mga tinatawag, di na ilagay, may mga tinatawag, may mga prayer na, bakit parang tinutugong ka agad? May favoritism ba ang Lord? Ha? Ay, sorry. Reminder, sabi dyan, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Dito, maling-mali na talaga. Pag mali ang motibo, huwag na natin asahan na tutugunin. That you may spend what you get on your pleasure. Pag puro alam nyo, pag born again Christian ka na at nagpipray ka, ang inaalis na ng Lord, pag puro pleasure na, we are not living in flesh, we are living in spirit. So kung ano man ang ibibigay ng Lord, dapat nakapagbigay yan ng kalwalatian sa Kanya. Kasi kung hindi, pleasure lang yan. Kasi mali na ang motibo. Ha? Kaya kapag gusto natin, at mali naman ang motibo natin, hindi ibibigay talaga ng Lord. Lord, gusto ko po ganito, gusto ko po ganyan, mali ang motibo, hindi yan. Para tayong yung sabi ni John, paulanan mo na nga ng apoy yan, Lord. Jesus, paulang hindi pinahintulutan ng Lord. Kasi mali motibo niya, nagagalit siya eh. Pero darating ang panahon, uulan talaga ng apoy dito sa mundo.
in Judgment Day. Pero ngayon, hindi pa. Kaya may nakikita kang bulalakaw, wala yan. Diba? Pag nabubuhay lang siguro, yung mga tao na Sodom at Gomorrah at magkukwento, baka pero mo isa, nakasentro lang, pinulbos ng Lord, Mitchell. Kaya yung motibo natin, minsan i-check talaga natin. I-check natin talaga yung mga motibo natin. Kasi, minsan hindi natin namamalayan, ang layo dun sa purpose, ang layo dun sa will ng Panginoon. Mga Lord, gusto ko magganito, diba, gusto ko magganyan. Para saan? Isang tanong, para saan? Anong motibo mo? Yung mga nag-aaral nga ng Bible School, sinabihan ko kaagad sila. Kaya kayo nag-aaral, hindi para sa ganito. Hindi para sa ganyan. Diba? Kasi pag mali ang motibo, napakahirap. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Para sa ano? Noon, nauso yung cellphone talaga. Daming Christian yan. Talagang, Lord, bakit ganyan? Gusto ko na yun. Dati no, gusto lang yung dikipad lang. Nakita si sister, may camera, Lord. Niiyak na. Tulo na yung sipon. Naka-pray. Puro nakapokus na sa cellphone. Di na may pag-pray yung bansa. Di na maipag-pray mga kaluluwa. Ang naipapagpray, cellphone. Diba? Nagkakipad noon. Nagka-camera. Hanggang saan pa ganun na ng pag-ganun? Yun na. Mali na ang motibo. Ngayon, kailangan natin ng mga gadgets. Kailangan nagla-live tayo. Kailangan natin ng ngayon. Ganun sana yung mga motibo eh. Diba? Bakit gusto mo magkaganito? Kasi gagamitin sa church. Kasi para magamit sa gawain. Okay lang. Walang problema yan. Tama yung mga motibo eh. Eh sa pansarili, ba't ka ba nagganyan? Gusto ko, Lord, pag mag-church ako, nakagown ako palagi. Parang nakadress ako, yung prinsesa. Tapos upo ka dyan, ang problema, yun ang gusto mo. Kasi sabi mo, Pastor, best dress. Pero sasabihin mo, Pastor, feeling ko, kailangan na natin mag-airport. Diba? Naalala ko lang kasi sa tala eh. Kasi ngayon, tinatakpan na lahat ng butas doon, no? Punta kay aircon na, kaya malamang na sa yung mga susunod na gagamit dyan. Sabi ko nga, doon tayo mag-anniversary. Kasi may aircon na sila. Yung motibo, i-check lagi yung motibo. Bakit ka nagpe-pray noon? Bakit mo inihiling yun? Diba? Kaya mababaw sa pag-aasawa. Ba't ka mag-aasawa? Gusto ko nang magkaanak. Mababaw yan. Gusto, grabe ka naman. Kaya nga lahat na nag-aasawa, gusto nagpapamilya, gusto magkaanak eh. Kapatid, tatanungin kita, paano kung yan ang prayer mo, pero ang kalooban ng Panginoon sa inyo hindi magkaanak? Ay, pwede ba lang yung pastor? Meron mga ganun mag-asawa. Anong gagawin mo? Aalis ka sa Lord? Iiyak ka? Ano ko sinasabing ayaw ko ng anak? Pero kung yun lang ang motibo mo, mababaw yan. Bakit gusto mo magkaroon na ng partner? Tanungin mo sarili mo, bakit nga ba? Bakit gusto mo Bakit gusto mo magkaroon ng ministry? Bakit nga ba? Tanungin mo. Para lang masabi, ilan taon ka na sa church? 10 years. Anong ministry mo? Ano yon? Gusto, bigyan mo ako ministry. Nakakaya pag may nagtanong nga, wala akong ministry. Tanungin mo sarili mo, bakit? Kasi sa ministry, yung totoo nagmi-ministry yung totoo naglilingkod sa Panginoon, hindi na ikinakabit yung sarili niya. Wala nang sarili dyan sa Kanya. Lahat yan sa Panginoon. Kaya ako nagpupuyat, nagpapagod, diba? Nahihirapan. Lagi na lang niya sasabihin, para to kay Lord. Para sa glory ni Lord. Wala na yung diba? Wala na yung nag-ministry ka para may maireklamo ka. May mga ganun eh. Wala ako na ireklamo, mag-ministry ako.
Bakit wala? Pagod na pinak. Hindi ganun ang pagmi-ministry. Maling motibo yon. Huwag mong gawing pleasure yung ministry, huwag natin gawing pedestal. Diba? Kaya ako gusto magpastor, parang konti lang ang ginagawa. Tinan mo yung pastor namin na mataba. Wala yan, di ang ganang kikikilos. Kasi hingalin siya. Baka ko lang papiliin. Kung sarili ko lang gusto ko lang dun sa tala. Gusto ko lang, wala ka nga. Hindi ka mag-iisip. Kung kung 100 ang member mo, 100 ang tandaan mo, 100 ang magtatanong sa'yo, 100 ang may problema. Nahawakan ko pa, may book pa naman ako. Diba? Kasi hindi mo na ikakabit yung sarili mo dyan. Wala nang pansariling motibo pag naglilingkod ka sa Panginoon. Pero kung meron ka pa rin para sa sarili mo, na inaano ka pa rin, mahirapan ka maglingkod, kapatid. Motibo mo, bakit talaga Kasi gusto ko, may ginagawa. Gusto mo lang may ginagawa ka, doon ka sa bahay ninyo. Kaya ako nagmi-ministry para hindi naman sabihin na wala akong ginagawa sa church. Mababaw yan. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi usapan kung sino yung madami ang ginagawa. Ang pinag-uusapan dito, yung quality ng ginagawa. Paano dun sa 100 ginawa natin? Puro pala, reklamo yung 99 dun. So, ang malinaw lang sa Lord, yung isa yung totoo. Yung 99, puro mga maling motibo na. Naiintindihan po ba natin? Kaya ako naggaganito, kaya ako nagbibigay sa church na yan, kasi mahirap Pag tinamaan ka ng preaching ng pastor na mataba, parang papangalanan ka na maling motibo yan. Huwag ka na magbigay, sarilin mo na yan. Alam mo sa totoo lang, kahit wala ka, hindi ka man magbigay, hindi ka magtapat, wala yung tithes and offering mo dito, magtutuloy ang gawain ng Panginoon. Hindi mo kailangan ipagmalaki yung mga bagay na binigay lang sa'yo ng Diyos. Hindi tayo pwede magyabang. Nakapagbigay ka ng 1,000, 5,000, 10,000, 20,000? Ipagmamalaki na ba natin sa Lord yan? Na parang kung wala ang mga pera natin, hindi uusad tong gawain. Kung baldado ka kaya, dalaw-dalawin kita sa ospital para lang magkalaman ang katawan mo, ipag-pray, na gumaling ka, nakaawaan ka pa ng Diyos, pahabain ba ang buhay mo? Baka 20,000 mo, hindi uusad yan. Kung yun lang ang magiging basehan. 1,000 lang binigay nito, Lord. Anong prayer ba sasabihin natin dito? Diba? Kaya kapag naglalagay ka dyan, bibigay ako ng 1,000, makikinabang nito yung matabang pastor. Huwag na lang, 20 na lang, 10 na lang. Kaya hindi na rin naman ako nagtataka kapag yung iba nakikita ko na binibless talaga ng Lord. Alam ko hindi lang dahil bigay ng bigay. Kasi tama rin yung motibo. Pag gusto lang natin yung para sabihin naman nagbigay ako. Para lang ba yung tenga natin mapakilig? Kaya tayo si nagbigay niyan? At mapakilig tong tenga? Wala yan. Talo yan na nagbigay ng hindi naman kalakihan sa tingin ng iba, pero plines ng Lord. Diba? Sino yung nagbigay dun sa tinitingnan, buti pa ako Lord, marami akong binigay, di katulad niyan. Pero sino blines ng Lord? Yung sunod natin pag-aaralan nga. Yung motibo kasi. Kahit pa mag-donate tayo dito na 100 upuan, kung ang motibo natin mali, wala yan sa harapan ng Lord. Diba? Kahit pa halos tumulo na ang pawis mo, kakaserve kay Lord, pag mali ang motibo, wala yan. Diba?
Kahit pakainin na pakainin natin si pastor. Pero ang motibo para walang masabi to ng mataba na pastor na to na hindi siya nililibre. Diba? Sa Bible nga, isang basong tubig lang. Sapat na. Kung tama yung motibo. Yung kapatid mo sa Panginoon na nahihirapan, tinulungan mo, hindi mo kaya kita tinulungan kasi mas angat ako sa'yo. Hindi mo naman kaya sarili mo, kaya kita tinulungan. Maling motibo yan. Kaya mo siya tinulungan kasi mahal mo siya. Ganun na lang. Huwag na yung, tinuloy, walang-wala yan eh. Kampulubi yan eh. Hindi pa ka lumalapit. Alam mo lang amoy na hihikaws eh. Wala yan. Kahit pa sabihin natin, inubos mo yung pera mo sa kanya, matulungan siya. Pero yung thinking at mindset, mali. Hindi yan kakalugdan ng Panginoon. Tignan natin yung mga motibo natin. Hindi yan yung lang. Diba? Lord, pagpalain mo nga ako. Aawa ako dito, bibigyan ko. Pagpalain mo ako, Lord, para itong mga wala na to, mabigyan ko. Hindi ganon. Lord, kalooban niyo po na ako'y pagpalain. Kahit payamanin, Panginoon. Diba? Ganon ang mga mindset. Gamitin niyo ako channel of blessing sa kanila. Gawin niyo po ako, turuan ko rin sila, Lord, kung bakit niyo po ako pinagpala. Ganon sana yung motibo. Diba? Hindi yung, 10 lang times mo, mahina ka. Ikaw 100. Hindi ganon. Naiintindihan po ba? Wala, kayaw na. Ayaw na nila. Yan. The answerable prayer. Bakit kaya minsan may mga kasagot-sagot o sinagot na mga prayer? Tingnan natin, hindi naman to 100%, pero dito natin marirealize. Okay? Ang sabi diyan, reflection. Lord, show me what's in me. Kung ano yung nasa akin na hindi ko nakikita, take time to examine your intention. Lord, ano po ba itong dinadasal ko? Para lang ba ito sa akin? Pansarili lang? Baka hindi ko napapansin. Baka inggit to, kaya ako po pinagpipray. Lord, ano po ba yung nakikita nyo na mali sa akin, sa aking mga pinagpipray, sa aking mga kahilingan? Tanggalin nyo. At examine natin sarili natin. Bakit ko ba naipag-pray yun sa Panginoon? Talaga bang naka-align sa Kanya itong pinagpipray ko? O baka naman pinagpipray ko to, hindi naka-align sa Kanya at malalayo. Malalayo ako sa Kanya. O pinagpipray ko to kasi, di ba? May gusto lang akong maipakita, maipagmalaki. Yung reflection ba? Lord, kung ipinagdarasal ko to, kasi galit ako, naiinggit ako, tanggalin mo, Panginoon. Kung hinihiling ko to sa'yo, dahil naiinis ako sa Kanya, tanggalin niyo po. Huwag niyo pong pahintulutan itong panalangin ko. Hinihingi ko po na ganun dapat. Ini-examine natin yung intention natin. Repentance. Forgive me for praying with selfish or selfish-driven motives. Patawarin tayo ng Lord. Humingi tayo ng tawad. Mga makasariling, mga kapatid, Lord, ako i-bless mo. Yung mga hindi ko kapatid na hindi born again, huwag mo na i-bless. Hindi ganun. Flesh-driven motives yun. Yung laman pa rin natin ang nagpapatakbo ng mga panalangin natin. Di pwedeng ganun. Lord, alam ko ako na born again na ako. Ang ibang pamilya ko hindi pa. Lord, pagpalain mo ako. Pero higit pa sa lahat, Lord, hindi lang pagpalain yung aking pamilya, kundi makilala ka nila. Hindi, Lord, ako lang pagpalain mo, paghirapin mo yung mga yan para matuto lumabas. Minsan may lesson ng Lord na gano'n, pero hindi natin pangungunahan. Yung mga selfish na panalangin, napakadelikado niya. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Hindi yan selfish kasi born again na talaga yan. At hindi yan flesh-driven yung kanilang mga motibo. Pansinin mo pag nagpipray ka ngayon. Pag nagpipray ka ngayon, lagi mo nang sinasama yung church natin. Pansinin mo sa sarili mo.
na dahil hindi ka na flesh-driven, yung mga motibo mo, pag nagpe-pray ka ngayon, hindi na nakapokus palagi sa'yo. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Lord, i-bless mo ibang mga kapatid. Pagpalain mo sila. Diba, yung church po namin, hindi na lang, Lord, malaking bahay. 10 palapag. Tatatlo lang kayo, 10 palapag. Diba? Pero ngayon, lagi mo siya, Lord, pagpalain mo si Lord, kung ako may bahay po kami, Lord. I pray, Lord, na magkabahay din po. Yung iba mga kapatiran. Lord, kung kami may ganito, Lord, bigyan nyo din po sila. Yung mga kamag-anak namin, Lord, na nakikita na kami lang ang meron, Lord, I pray na higit pa doon ang makita ka nila sa kanilang buhay, Panginoon, at pagpalain mo din sila. Hindi na eh. Hindi na flesh-driven ang mga motibo natin. Kaya naman, magugulat ka, parang, Lord, ano ba, bakit yung Kasi ikaw, channel of blessing ka para sa kanila. Kaya lagi kong pinadadaan sa'yo, kasi magaling ka. Marunong kang humawak. Di ba? Hindi mo nami-mishandle, kaya ikaw magiging channel of blessing para sa kanila. Pero mo lumalakad ka, a walking channel of blessing. Ang bira. Napakasarap nun. Hindi dahil, ay Ninong, hindi. Kita-kita nila sa'yo na pinagpapala ka ng Panginoon at nagiging daluyang ka talaga. Kaya nga sabi niyan, turn from centered prayers to kingdom-centered alignment. Naka-align ka na palagi sa kaharian ng Lord. Bakit mo ginagawa yan? Baka nakikita na lang ng iba, yun nandito, pero yung katotohanan, kaya mo ginagawa to. Bakit kayo nagpapapiding program para sabihin na may ano kayo, pakain? Hindi nila alam na doon, sa pamamaraan na yun, nilalapit yung Panginoon. One day, diba? Pray natin. And yung DFC Graceville magkakaroon, no? Ng program talaga, feeding program para dito. Lahat yun. Kasi lagi naman ginagawa ng Mother Church yun, itutuloy lang natin dito. Di ba? Pasikat ba tayo? Hindi. Kasi hindi na tayo fresh-driven yung mga motives natin. Kung hindi centered na yung ating mga panalangin sa kaharian ng Lord at yung mga motibo natin naka-align na sa Kanya. Di ba? Ay, one day, grabe nun. Lord, dati ako yung gutom na gutom. Hindi makakain, hindi pa ako makakain. Hindi ko mabuo yung 3 kain. Mantalay ba lang, pero ngayon, Lord, ginagamit mo ako. Pang-feeding program, higit pa sa akin. Diba, pero mo, may feeding program ha. Ay, sister, pasabi kay Pastor, ito, pandagdag sa feeding program natin. Samantalang ikaw dati, diba, pang sarili mo na lang yun, minsan yung 20, kayong pamilya na. Diba? Pero ngayon, dahil nakita ng Lord na hindi ka driven ng mga pansarili mong kagustuhan, ay hindi mahirap sagutin ng Lord ng mga panalangin. Ano pa? Renewal, change my mind, diba? Baguhin ang kaisipan, refine my desire, no? Salain ng Lord, baguhin, diba? Puruhin, i-align sa kalooban niya. Ask God to mature your perspective. No, Lord, palalimin mo, maging mature yung mga perspective ko, yung mga pananaw ko sa buhay before He manifest your petition. Bago mo ibigay ko ano man yung mga kahilingan ko, yung mga petisyon. Lord, dati kaya ako gusto magkaganito. Alam nyo, ako gusto ko magkasasakyan, para sarili. Pero prayer ko, Lord, kung bibigyan mo lang din kami ng sasakyan, kung bibigyan mo lang din ako, yung hindi na lang ako isa na. O kung bibigyan mo ako, gusto ko, Lord, yung church, meron din. Diba? Sana ganun na yung mga prayer natin, di na wala, para ako sabihin, ako mayaman, ako maranya. Hindi na ganun. Baguhin na natin yan. Ang sarap na yung sinasakyan ng mga kasamahan mo, ng mga kapatid mo sa Panginoon, ikaw ang ginawang daluyan ng Lord. Diba? Kaya hindi ka mahirap bigyan ng 3 sasakyan. Sa isa pa lang napagkatiwalaan ka na eh. Diba? Kahit anong gamit man yan. Kasi alam nyo bakit? Sa isang church, yan ang pinapangarap nila. Wala pa akong nakita na church. Bukod sa building, na nag-pray, Lord, bigyan nyo lang kami ng bike. Bigyan nyo lang kami ng motor, scooter, e-bike, hindi.
Ang lagi ko nakikita at naririnig, Lord, bigyan niyo po kami ng church service. Bigyan niyo po kami ng sasakyan. Bakit? Kasi may sa inyo tumutulong. Pag may emergency, dadalhin doon. May gawain yung mga nanay, may gawain yung katatayan, pupunta sa ganun lugar, may gawain yung mga kabataan. Yung sasakyan. Kaya ka nung dyan sa church, may nakipark dyan kasi namatay na si Kuya Joshua. May nakipark yung ibang church na door of faith. Grabe. Church bus ang dala nila. Hindi na lang pwede makapark. Humanap na lang ito. Sabi ko, grabe. Pero mo, kaya nilang pumunta na sabay-sabay sa isang lamay. Kasi meron silang sasakyan. Diba? Tignan nyo yung talangan yun. Magpapa-aircon na. Diba? At ang binalita sa akin, ha? Ang nakarating lang sa akin, no? Shout out sa pinsang kong si Rib na nag-chismis sa akin. Isa siya sa hinipo ng Panginoon. Pero mo, mas, sa edad niya na ganon, dahil alam niya na, naiintindihan niya na yung mathematics ng Lord when it comes to giving. Meron pa ulit, no? Shout out, kay Sister Maika, no? Ginamit din siya. Biruin mo! Yung bakit may isang aircon dyan? Dahil alam mo, bilinis ka ng Lord, larin nyo yung mind mo. Kasi dati nagtanong yan sa akin, no? Si Brother Rib, sabi niya, ano kaya Chris? Kasi sapatos. Bili kaya ako ng ganitong sapatos. Ganyan. Sabi ko, wag yan. Yung endorser niya, Antichrist. Sabi ko, ganyan. Bahala ka kung bibilin mo yan. Susuotin mo ganyan. Ganyan. So yung pera niya, hindi niya binili. May pinaglaanan siyang iba. Sa tingin ko, pag mga ganun, mahirap ba i-bless ng Lord? Mga ganong kaisipan. Diba? Kaya kung hanggang ngayon, diba, hindi pa naririnig ang mind natin when it comes to prayer, sa mga paghiling, sa mga desire natin. Pag-pray natin, maging mature yung mga perspective natin. Ito, pag bumuli ako nito, wala na to. Pero ito, pag ginamit ng Lord, maraming kaluluwa. Diba? Ang maliligtas. Hindi ko na sinabi na huwag mo nang intindihin ang sarili mo. Pero tatanungin kita, kailan ka pinabayaan ng Diyos nang inuna mo yung mga pangangailangan niya sa bahay-sambahan? Diba? Kaya nga nung nalaman nila yun, may nagsabi na, Pastor, sabi ko, Pastor, magkano ba gagastusin pag yung sa isang aircon? So may 3 na. 2 na lang kulang sa kanila. I pray na ganun tayo one day. Tinitignan lang. Hindi para sabihin pambihira. Oh. Wala na yan. Hindi magtatanong. Diba? Dahil nabago na eh. Kaisipan. Diba? Pastor, ano kaya? Pastor, bahala na po kayo dyan. Not to showing off. Diba? Not to brag. Diba? Pero ang totoo, kasi nabago na yung perspective niya pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya, yung mga hindi pa naririnig yung kaisipan, magparin nyo na kay Lord. Kaya siguro hindi na ako binibless ng Lord kasi hindi pa naririnig yung mind. Hanggang ngayon, ito pa rin ang iniisip. Hindi, yan na lang natin. Malam mo, may mga papadaan ditong Korean. Tayo, masa doon, may sarili silang agenda, may sarili silang pangailangan. Okay yun dati. Pero kung tayo ng Korean, baka pa papuntang Korean sa atin dito, baka biglang gumanyan, love siya. Baka gumanyan sa ikala ko po tutulong kayo. Hindi, sasayaw lang kami. Magka-love shot lang po pala kayo dito. Ayun. Baguhin na natin ang kaisipan natin. A request, now that my heart is pure, no? Ngayon totoo na, pure na, I humbly ask, no? According to your will na palagi. Lord, may gusto po ko pero ayon sa kalooban ninyo. Kahit pa sa church kung di kalooban ng Lord, pero mahiling ka ng aircon, ang lalaki ng butas niyan. Isip kami, Lord, takpan po muna na, Lord, humiling kami ng pantakip. Diba? Yun ang tama. Hindi yung, Lord, yung tala, may 5. Kahit
Tatlo lang. Tatlo, ganito kaliit. Baka paglabas ng sipon ng kapatiran, nag-yelo ka agad. Niluha, nag-yelo na. Ba? Kaya nga nung dumating yung nag-estimate, tawa kami ng tawa ni Ibet kasi 10 daw. Kasi ay kulang to. Bigla sabi natin, kung 10 kuya, ay grabe yan, baka po yung lalamunan yan hindi na basa, yelo na. According to your will. Ha? Baka kaya tayo, i-enduro pito, 54 years bago magkaka-aircon, magpi-54 years muna sila. Eh, tayo, 12 years, wala naman masama. Eh baka pag binigay ni Lord ka agad, baka makita. Sabi ko, talo pa ako nito Yung kapatiran, no, nagdala na rito ng pangliig. Wow! Naka-ready ko sakali makatulog. May pangliig ka agad. Ay, may mga bata. Bakit dala na yung mga stop toys? According to your will. Kasi hindi naman imposible nagawa na nga ng Panginoon dito sa atin. Eh, Lord, Pastor, hindi mo na tayo dun sa aircon. O building lang tayo. Ay, ano natin sa Lord? Kung kalooban ng Panginoon. Eh, kung sa ganito nga na, nagkakatamara na minsan maglinis, pag may up and down na, ano ba ginagawa ng pastor dyan? May allowance siya na, palinisin nyo yan. O, di ba? Baka magturuan na si sister. Bihira na nga lang magpunta yan dito, sister, brother, di pa makadampot ng walis. Pero nung nagsasama-sama manalangin, Lord, talaga, alaga namin yan. Lilinisin namin. Nung naandito na, eh, gagamba na tayo. Oh. Diba? Oh, check natin. Check natin yung ating mga hinihiling kay Lord. Hindi lang yan usapin ng iisang tao, lahat tayo dyan. Dahil nung ginawa yung church, hindi naman kita pina-attend dun sa labas. Nandito ka sa loob. According to your will, may your ask for a place of surrender. Lugar ng pagsuko yan, hindi ng pagpupumilit. Lord, ibigay mo na kasi, Lord. Sa tamang panahon, ibibigay ulit yan ng Lord yung ating request. Basta makita na yung heart natin, no? Pare-parehas na. Pare-parehas ng kaya ng dumampot ng walis. No, nung nakaraan, binahaw po ito. Pinasok po tayo ng tubig. Oh. May mga ginamit ang Lord na kahit na medyo iba na yung amoy, sige lang. Pwede silang magkano sa paa, sige lang. Ganun nagmamalasakit, hindi na balitaan lang. So kami kagad ni Rich, kiri ka na. Wala itong mga gamit doon, patoyin kasi pag babasay, wala pa ilang taon, sira ka agad. Oh. Yan din nabalitaan mo na may nabalitaan mo, tapos may magagawa ka, ay nabasa. Kaya nila brother yan, kaya na nila sister yan. Yung pagmamalasakit, pagmamahal dun sa mga binibigay sa atin ng Lord. Para maka-request pa tayo ulit. Diba? Sino ba rito yung gustong maka-request pa ulit? Diba? So pag-pray natin, kung hindi man this month, by December, magkaroon tayo ng sarili natin na ang tawag ng katulad sa Mother Church, yung lagayan ng tubig, no? Para pag magkape, mainit na lang. Pag gusto ng malamig, nililinisan yun. Bakit? Yung luma nung tala, nung di dahil nalilimutan linisan, nagkaroon ng tubig yun. Nagkaintigite. Na ni Ibel. Ewan ko kung nainom niya. Pero ngayon, mas safety yun kasi may takip. Kung gusto natin yun, pinagpipray natin yun, sabi ng ganun ang pinakamagandang investment sa kaharian ng Diyos. Hindi man natin makita yung ROI, hindi mo man mahawakan yung ROI dito, ay pambira. Diba? Pero ito, tatanong ko sa iyo, kailan ba ang Lord hindi nang balik ng siksik, liglig at umaapaw?
Pana-invest tayo sa ganito, pana-invest tayo sa ganyan, walang masama. Wala naman ako makukuhang ROI dyan eh. Iba kasi ang math ni Lord. Si Lord ang kaya laging ginagamit multiplication tsaka addition when it comes to giving. When it comes sa pagpapagamit ng mga resources. Ay, puro na lang church, puro na lang church. Wala naman kayo makikinabang dyan. Nakikinabang ka nga ngayon eh, na wala ka pang naiambag. Paano mo sasabihin puro church? Diba? Kaya yung pinagawa dati yung church na yan, yung sa Tala, yung mga poste na 10 tao yan, nagpipray. Dito sa isang poste na to, 10 sila, sa kanila yon. Ano nila yun, sa Panginoon pledge nila yun. Diba? Kaya ako, darating ang time, naniniwala ako. Diba? Dahil tama na yung mga puso. Pag nag-pray, Lord, baka sabihin, hindi sa payabangan, no? Bigla na lang magsasabi, Pastor, sa akin na yung ganyan. Diba? Ang sarap. Walang halong, kumbaga, walang halong pagyayabang, kaplastikan. Diba? Alam mo yun, yung sinasabi mo, Pastor, sa akin yan, sagot ko na po yan yung nandyan. Pastor, sa akin yung ganito. Hindi dahil para maipakita lang na naibigay, may pera o ano. Kung dahil alam niya yung kanyang intensyon, alam niya yung hinihiling niya sa Panginoon. Diba? So, wag mo na tayo magtaka kung bakit hindi pa sinasagot ng Lord yung ibang mga prayer na meron ka. Na hanggang ngayon, nandyan pa rin, hindi pa sinasagot ng Lord. Hindi natin alam. Itong pinag-aralan lang natin, makikita na may mga kinukonsider, may mga kadahilanan, may mga rason kung bakit hindi kagad sinasagot o hindi sinagot o hindi pa sinasagot yung ating mga prayer. Ang sabi dyan sa ating pagtatapos, pakibasa nga, Let your life preach the prayer. hayaan mo na yung buhay mo, no, ay ihayag kung ano yung mga pinapanalangin. Kung ano yung dalangin mo sa Panginoon. So ako naniniwala, time will come. No? Diba? Anong prayer natin noon dati doon sa church? Lord, wala kaming mga instrument, wala kaming mga ganyan, wala kaming ganito. Ngayon naman, kulang na sa pag-aalaga minsan. Diba? Lahat ng mga hiniling natin, kailangan alagaan natin yan. Pangalagaan natin. Wala kaming ganito, wala kaming ganyan. O, binigyan tayo nyo, baka pa-aesthetic mo. Pag ginangan natin yung lona, para tayo na sa Switzerland. Kasi sobrang green. O. Diba? Eh kung hindi lang inalis yung dalawang membro natin dyan, inilipat mo na ni Kuya Alan doon, sasagot at sasagot yun palagi. Yeah. So let your life preach the prayer. So tayong lahat ay tumayo. At minsan may mga pagkakataon, hindi kagad tinutugon ng Lord. Pwede tayong mapanghinaan, pwede tayong mawala ng pag-asa. Pero ang gusto ng Lord, mas lalo tayong lumapit at magpakalalim sa Kanya. No? May mga pagkakataon sa buhay natin na yung prayer natin, ipinangahawakan natin. Lord, ano ba? Ang tagal nito. Ito, pinangahawakan ko. Baka hindi lang ngayon, kapatid, kasi mali pa ang motibo. Baka hindi lang ngayon, kapatid, kasi hindi pa natin kayang dalahin. At ma-mishandle lang natin. Hindi pa tayo responsible doon sa mga prayer natin. Or nakikita na mali pa yung motibo sa pananalangin. Kaya hindi pa. Pero ang gusto ng Lord, patuloy tayong magpagamit sa Kanya,
patuloy tayong manalangin, magtiwala sa Panginoon na kahit anong problema at pagsubok, nananampalataya ka, nakikilos at gagawa ang Panginoon sa buhay mo. Pupurihin kita.
tayo sa Diyos. Pero lagi natin tandaan, ayon sa kalooban niya, ang kasagutan ng ating panalangin. Sa pinag-aralan natin kanina, maaaring hindi pa, maaaring may inaayos pa ang Lord, may hinahanda pa sa atin. Maaaring tinitingnan na pa ng Lord kung tayo tama ba yung ating intensyon, yung ating motibo, yung focus natin, tinitingnan din ng Lord. Kaya ba natin ang hawakan o baka ma-mishandle natin ulit? Pero kahit ano pa man, ito ang gusto ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Tuloy-tuloy lang tayo sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa sa kanyang ubasan. Sabi ganun, maglaho man yung langit at lupa, pero yung salita ng Lord mananatili. Lagi natin tatandaan, nandun sa mga salita ng Lord yung kanyang mga pangako. Kaya kung may inaantay kang panalangin, may inaantay kang pagsagot ng Panginoon, huwag kang titigil, kapatid. Hanggat hindi sinasabi ng Diyos na hindi. Dahil ang hindi ng Lord, ang ibig sabihin niyan, meron pa siyang magandang ibibigay. At kung hindi pa man tumutugon ng Panginoon, maaaring may tinitignan pa siya sa iyo. Meron pa siyang inaayos. Gusto niya maging handa, maging prepare. Tinutulungan pa tayo ng Lord na lumago. Tinitignan ng Lord kung nagbago na ba yung ating kaisipan, yung ating motibo, ay gawa pa rin ba ng laman? Kung isinasama ba natin yung kaharian niya doon sa ating mga panalangin. Pero isang siguradong sabi doon sa kanta, hindi mabibigo at hindi mapapahinga. Kaya salamat sa Diyos sa mga panalangin, Lord, na hindi mo pa sinasagot. Marami pong salamat. Marahil meron Panginoon mga dahilanuhan na hindi pa namin maunawaan ngayon, pero sa tulong ng banal na Espiritu, ipapaunawa mo sa amin. Ang gusto mo, Panginoon, ay patuloy kaming maglingkod, patuloy kaming gumawa sa ubasan, patuloy kami sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, at higit sa lahat, mabuhay kami palagi na may pananampalataya, but because we live by faith and not by sight, O God. Kaya Lord, maraming salamat. Hallelujah. Saan nang gagaling ang walang iba kundi sa Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Yes, O God. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
For He is good. His love endures forever. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Lord. Yung mga dalangin namin, yung mga dalangin ng bawat isa, yung dalangin ng mga bawat kapatiran, O God, Ikaw ang nakakalam. In the name of Jesus. Pinupuri kita. Pinapasalamatan, O God. Hallelujah. Dakilain ka, Lord, sa darating na isang linggo. Salamat, God, sa panibagong kalakasan, pag-iingat, gabay at pagtubay mo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat tahanan, Panginoon, ng mga kapatiran. Lagyan mo na makakain sa kanilang kapagkahinan. Kagalingan, Panginoon, sa sakit at karamdaman. Pagpapalaya sa pagkagapos ng kaawan. Sa mga naghahanap buhay, nagtatrabaho, Panginoon. I pray for them, O God, kalusugan, patnubay, Panginoon, gabay, O God, sa araw-araw, O God. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Lord, pagpalain mo ang aming bahay sa bahay. Lord, I pray na one day, ayon sa iyong kalooban, ang iyong mga panalangin ng bawat isa sa amin, O God, ay tutugunin mo ayon sa iyong kalooban, O God. Tanggapin natin ang walang pag-ibig ng Ama, ang walang pagliligtas ng anak, ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Humayo tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at lagi nating tatandaan, ano man ang kasagutan ng Panginoon, ayon ang kanyang kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.